ating pag-uusapan. Dito po ay mayroon po malaking kinalaman sa gampanin ng mga magulang sa kanilang mga anak. At ng mga anak sa kanilang po mga magulang. Katunayan nga po, ang dami pong trahedya, ang dami pong insidente sa mga nakaraang mga araw, mga buwan, dito po sa ating pong bansa. Yung pong shooting incident, di po ba? Meron po doon sa bandang Bisaya. At ang nakakalungkot po, mga bata ang mga sangkot. Mga kabataan ang sangkot sa mga krimen na mga nangyayari sa ating pong mahal na bansa. So, siguro makakatulong ito pag-uusapan natin ngayong umaga. Una sa mga magulang at ganun din sa mga anak at sa bawat pamilya na makakapakinig. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang pong mga salita na atin po pagbubulay-bulayan. Buksan po natin po mga kasulatan sa aklat po ng Deuteronomy o Deuteronomio, Kapitulo 6, talatang 4 hanggang talatang 9. Ito po ang atin pong mababasa. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay. Bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin. Ikaw po si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ikaw, Panginoon, ang aming pong pinapasalamatan sa umaga po ito. Salamat sa buhay at lakas ng pahiram mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa malayang pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nakakasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa iyong mga salita na amin po pagbubulay-bulayan sa umaga po ito. Hayaan mo po, Panginoon, habang binubulay-bulay namin ang iyong mga salita, ito, Panginoon, ay tumimo sa aming po mga puso. Ikaw ang siyang maglapat ng mga naaangkop na mensahe sa amin pong kalagitnaan. Mahimay-himay namin ito, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Pagpalain mo po kaming lahat sa lahat ng aabutin ng tinig po na ito. Pagpalain mo po ang iyong abang likod na iyong pong gagamitin bilang daluyan ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang, O Diyos, inaangkin na po namin ang tagumpay dahil Ikaw, Panginoon, ang siyang susi ng tagumpay ng lahat po ng ito. Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palapakan natin si Lord. Pagkakawin sa glory. The value of parents and their responsibilities. Ang kahalagahan ng mga magulang at ang kanilang mga gampanin. Yan po yung atin pong pag-uusapan. Sabi nga po ng English version,
Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. Tie them in your hands and wear them on your foreheads as reminders. Write them on the doorposts of your house and on your gates. Sabi nga po, God has a great deal that He wants to accomplish through the ministry of parents toward their children. Ang Diyos daw po ay nagnanais. Meron po siyang pinakananais na maganap, na mangyari sa loob ng tahanan. At ang pinakananais niya ay ang katagpuin ang bawat magulang, nanay, tatay, sa loob ng bawat tahanan. Ano ang gusto niyang mapangyari? Ano ang gusto ng Diyos na ma-accomplish ng mga magulang? Sabi nga, however, these things will never accomplish unless the parents take their responsibilities that God has given to them. Hindi raw po mapangyayari ang mga bagay na ito. Yung pinakananais ng Panginoon na mangyari sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, kung ang mga magulang ay hindi makikiisa sa naisin ng Panginoon na maganap at mangyari sa loob ng kanilang mga tahanan. Kumusta po ang atmosphere sa inyong tahanan? Kumusta po ang relasyon ng bawat isa sa inyo sa loob ng inyong mga tahanan? Kumusta po ang relasyon ng tatay sa anak, ng asawa sa kanyang asawa, ng anak sa kanilang mga magulang? Kayo lamang po ang siya nakakaalam niyaan at ang Diyos. Hindi ko po alam kung magulo ang inyong tahanan. Hindi ko po alam kung unhealthy ang relasyon ng mag-asawa sa loob ng tahanan. Ikaw at ang Diyos ang siya nakakaalam. Pero kung atin pong tatanungin ang ating Panginoon, kung aalamin po natin ang puso ng ating po Panginoon Diyos, ninanais niyang makita sa loob ng bawat tahanan ang isang mayabong at magandang kaugnayan sa isa't isa. Amen. Sabi nga po, ang tahanan ang unang paaralan. Amen. Ang tahanan ang unang eskwelahan. At dahil diyan, ang mga magulang ang unang mga guro. Amen. Anong klaseng mga guro ang nais ng Panginoon na makita sa bawat tahanan? Kayo po bilang ina ng tahanan, bilang tatay sa inyong tahanan, anong klaseng guro meron kayo? Anong karakter meron kayo? Ano ang nakikita ng ating mga anak sa buhay ng bawat isa po sa atin? The value of parents, ang kahalagahan ng mga magulang at ang tungkulin ng bawat magulang. Yun po yung atin pong pag-uusapan. So, una po,
talatang 4 hanggang talatang 6, pag-usapan natin ang unang-unang dapat na makita sa mga guro ng bawat tahanan. Yung tinatawag na parents' personal behavior. Parents' personal behavior. Ang sabi po uli ng talatang 4 hanggang talatang 6 sa Tagalog version, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Meron pong personal mandated ang Diyos. Una, sa mga magulang. Ang sabi roon, you must love the Lord your God. How? Paano? Binabasa natin ito. Ilang beses na po natin nabasa ang mga talata na ito. Kung nagbabasa kayo ng Bible. Hello? Pero, kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, hindi niya ma-encounter ang mga talata na ito. Pero ano ibig sabihin ng mga talata na ito? Ano yung lalim meron ng mga talata na ito? Na ang sabi nga diyan, you must love the Lord your God with all your heart. Ibig sabihin, love Adonai with all our heart. Buong puso na pagmamahal. Yun po yung nais ng Panginoon. Ibig sabihin, ito po ay undivided affection. Ang unang utos sa mga magulang, ibigin ng Diyos buong puso, hindi kalahating puso. Amen? Pero, ano at paano natin tinatrato ang Panginoon? Are you truly love the Lord your God with all your heart? Truly? O baka naman, ipinapakita lang natin ang ating pagmamahal sa Panginoon pag-araw ng linggo. Hello? So, ano po ibig sabihin nito? God gets your best love. Amen? Ang Diyos po, deserving para makamtan niya, maipadama natin yung tinatawag na best love for Him. Ang nakakalungkot, marami sa atin, mga Kristiyano, secondary na lang ang Diyos. Hindi tayo nakakapasa dito. Napakadalang ang merong ganitong katangian. Amen? Kung minsan, mas mahal natin ang ibang mga bagay kaysa sa Diyos. O kung minsan naman, mas mahal natin ang tao kaysa sa Diyos. Mas mahal natin ang ating mga ari-arian kaysa sa Diyos. Hindi po deserving ng Panginoon na makita tayo na merong pusong kalahati. Yung divided heart. Ang nais ng Panginoon, undivided heart. Are you with me? Sabi nga, dapat si Lord, hindi po siya leftover. Diba? Dapat si Lord, hindi po siya natin dapat tratuhin parang gulong ng pamalit gulong. Merong 4 na gulong, common, ginagamit everyday.
Tama po ba? Yung reserbang gulong, karamihan sa mga Kristiyano, si Lord ginagawang reserba. Tama ba? Lalapit lang kay Lord kapag may pangangailangan. Are you with me? Hindi po ganun ang sinasabi yung lalim ng Deuteronomy Kapitulo 6, talatang 4 hanggang talatang 5. Deserving ang Diyos for you to prove that you are truly love Him. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Kasi nga po, yung iba, loving God, pero may mga idols. Tama? Marami sa atin, o halos lahat sa atin, wala na mga images. Pero, merong mga ibang idolatry. Ano yung idolatry? Yung pong minamahal mo ang isang bagay na higit sa Diyos. Pag minahal mo ang isang bagay na higit sa Diyos, mas mataas sa Diyos, that is an idolatry. Hello? Pag mahal mo ang asawa mo ng higit sa Diyos, that is an idolatry. Tama? So, hindi po nais ng Panginoon na ganon. Yung iba naman, nagmamahal kuno sa Panginoon, but at the same time, nagmamahal din sa kasalanan. Tama? Meron ba ganon dito? Pumalakpak po yung nagmamahal sa Panginoon. At nagmamahal sa kasalanan. Ibig sabihin, naiintindihan nyo yung aking sinasabi. Diba? So, wala dito nun. Wala na dito nun. Amen? Hindi po nais ng Panginoon na gano'n ang atin pong attitude. The Bible said, love Adonai with all your heart. Ang pangalawa, love Adonai with all your being. Amen? Sabi roon, pag sinabing being, ito yung soul. Ito yung life. Amen? Buong kaluluwa. Buong lakas o buong pag-iisip. It is all about our total commitment. Total commitment of our life. Amen? So, are you truly committed? Kaya mo ipaglingkod ang buhay mo sa Panginoon? Kaya mo i-surrender ang buhay mo sa Panginoon? Yun po inanais ng Panginoon Diyos. Whole being. Iparamdam natin. No? Buong katauhan natin. Suko natin kay Lord. Yun ang nais ng Panginoon. Ganong uri ng pagmamahal ang nais ng Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. Ano ito? It means including your decisions, your dreams, ano pa? Your time, and identity belongs to God. Amen! Yun pala yun. Alam ko, napakababaw lang ang ibig sabihin ng mga talata na ito. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. O in other words, with all your strength. So ito pala yun. Ano yun? Sa mga decision making mo, sasangguni natin sa Panginoon. Pagpili na magiging boyfriend, sangguni natin kay Diyos. Pagpili ng kurso kukunin, sangguni sa Panginoon. Amen?
Kasama ba yung pagpili ng mga magulang? Di ba hindi naman napipili ang magulang? Isa lang ang magulang ninyo. Isa lang ang tatay. Ang mahirap dyan kapag yung mga magulang pasaway. Away dito, away doon, maghihiwalay. Pipili ka kay nanay o kay tatay. Ang hirap nun, ano? Yung mamimili ka sa dalawa, kung kanino ka sasama. Nakakadulog ng puso. Kanina lang, nakapanood ako sa FB, binubugbog ng lalaki yung babae. Yung suntok, pagka nakita ko yung suntok na ginagawa sa babae, tingin ko isang suntok lang, tutumba na yung babae. Pero ang dami suntok. Dami sipa. And take note, ginagawa ng lalaki sa harapan sa babae, sa harapan ng kaniyang mga anak. Ganyan katindi. Ganyan ka-worse. Yung pong relasyon ng ibang mga tao. Relasyon ng mag-asawa sa harapan ng kanilang mga anak. Amen? So, decision making. Your dreams. Sama niyo ang Panginoon. Kasi po, kasama ka sa mga plano ng Diyos. Ay nakakalungkot, sabi nga ng Bible, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future. Pero marami mga Kristiyano, ayaw nila isama sa kanilang mga pangarap ang Diyos. Hello? Diba? Merong mga tao, merong mga Kristiyano, kahit nga sa mga magulang nila, ayaw nilang kumuha ng advice. Tama ba? May mga anak na ganoon. Nagdidesisyon on their own. Pero, pag sumablay, pagpalpak, lalapit kay nanay. Tama ba mga magulang? Lalapit kay tatay, palpak eh. Ito naman magulang, nakita niya, siphayo ang kanyang anak, durog ang puso. Durog din ang puso ng mga magulang. Hello? Pag ang mga bata nakakaranas ng tinatawag na siphayong buhay, ang unang nadudurog ang puso ay walang iba, kundi ang kanilang mga mahal na mga magulang. Amen? Amen. Tumalakpak po yung mga responsibilidad ng mga nanay. So yun pala yun. Buo. Sabi mo nga sa katabi mo, buo. Amen? Kasama po yung ating pong time. Amen? Yung ating mga panahon. Dapat i-priority natin ang Diyos. Are you with me? Yun ang nagmamahal kay Lord. Linggo na naman kayo. Uunahin ko siya. Diba? Yun ang dapat eh. Hindi yung, kung kailan pala gusto. Diba? Pag nasa mood, magsisimpa. Are you with me? Eh kung kaya si Lord ay nasa mood din para ikaw pahingahin. Tanggalin ko yung hangin sa ilong mo. Are you with me? Hindi po deserving ng ganong klase pagmamahalan Diyos. Dapat po, sabi mo ulit, buo. Good morning, Ray. Welcome po sa atin po pananambahan sa umaga po ito. So, love Adonai with all your heart. Love Adonai with all your being. Amen? Kasama yung identity mo. Kasama yung tinatawag na time, decision, dreams. Lahat ng ito belongs to our God. Sangguni sa Panginoon. At kapag gano'n natin po mga pinagagawa, tiyak po na ikaw ay mapapabuti. Amen? Ano pa? Love Adonai with all
your strength. Sa CJB, Contemporary Jewish Bible, ang sinabi roon, love Adonai with all your resources. Amen. Yun pala. Mahalin natin ang Panginoon. Saan? Paano? Pagpapakita pagmamahal kay Lord, buong puso. Diba? Buong kaluluwa. Buong resources. Kasi nga, through our strength, we can make our resources. Amen po ba? Through the strength. And that strength coming from God. Amen. Kay Lord galing. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, parangalan mo ang Diyos. Sa ano? Sa unang angin. Parangalan mo ang Panginoon sa iyong mga tinatangkilik. Amen? Kasama pala sa tinatawag na pagmamahal. Ang sabi noon, with all your strength. Amen? With all your resources. Bakit? Kasi nga po, tayo po ay steward. Katiwala. Lahat ng meron tayo, galing kay Yahweh. Amen? Lakas na meron tayo, galing sa Diyos. Pera na meron tayo, galing sa Diyos. Business na meron tayo, galing sa Panginoon. Amen? Kaya ka gumiginhawa, binigyan ka ng Diyos ng kaalaman, nagkaroon ng diskarte pamamaraan. Lakas, higit sa lahat. Ang nakakalungkot, diba? Keep and keep, and keep and keep all our resources. Tama ba? Kaya nga lagi ko sinasabi God can raise your standard of living, but don't forget to raise your standard of giving. Amen. Galing sa Kanya yun problema nangyayari Pag nasa iyo na, iyo na. Iyo na lang. Wala kang plano na maging daluyan ng pagpapala. Amen mo ba? So ito yun Ito yung pinaka-subject nila. Ito yung pinaka-agenda. Ito yung trabaho na ipinapatrabaho sa mga magulang. Amen? Love the Lord your God. Ano kasi pagmamahal? Buong puso. Ano pa? Buong kaluluwa. At buong lakas. Amen? So, dakuan natin. Kaya nga sabi ng kanta kanya, draw me close to you. Kasi nga, maraming mga tao hindi close ang relationship with our God. Amen? Aminin natin ang katotohanan. Marami sa atin secondary na lang ang Diyos. Pangalawa, train by direct teaching. Talatang 7. Ang sabi po ng talatang 7, Deuteronomy Kapitulo 6, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? Kaya nga sabi ng Bible train up a child in the way he should go. So when he is old,
He will not depart from it. Amen. Train by direct teaching. Amen? Tinuturo. Sino guro?